Update po tayo mga kababayan dito sa ICC kung ano na po ba. No, kasi merong mga DDS ang nagpapakalat na kesyo daw po Pilipinas ang gumagastos, no? Doon sa mga kalaban ng dating Pangulong Duterte. Yung mga DDS, alam niyo naman po lahat i-issue niyan. Alam niyo naman po na lahat gagawin niyang mga yan para masira lang po ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sobra ang pagkaidolo nila kay dating Pangulong Duterte, di ba? Janelle Van der Herst. Oh. Sabi dito ni Attorney Cristina Conti, may nilinaw tungkol sa pagtestigo ng war on drugs victims sa ICC case ni Duterte. Oh. Nagbigay ng paglilinaw si human rights lawyer Attorney Cristina Conti kaugnay sa pagtayong saksi ng ilang biktima ng war on drugs sa hinaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post ni Conti noong Sabado, Abril 5, pinabulaanan, no? Pinabulaanan ni Conti ang paratang na pera umano ng gobyerno ang gagastusin ng mga testigo sa kaso ni Duterte patungong dahig. Oh. ICC po ang gagastos dyan, mga boss, chief, amo, sir. Bakit pinipilit ninyong gobyerno ang kasali o gobyerno ang lumalaban kay dating Pangulong Duterte? Eh simulat sa pool pa lang ho, 2017 pa lang. Oh, nandiyan si Trillanes, nandiyan si Gary Alejano, kasama po nung mga sinasabing mga biktima di umano ng EJK o nung pamilya nila. Ba't paulit-ulit kayo? Si Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Baka mamaya maniwala ang Pilipino dyan. No? Baka mamaya maniwala ang sambayan ng Pilipino dyan. Pag naniwala ang sambayan ng Pilipino dyan, baka sabihin pa, eh natural, sige, okay lang yan, Pangulo. Kasi mga kababayan natin na maliliit yun, na walang tsansa na ipagtanggol ang kanilang sarili, wala silang kaperahan. So at least nandiyan ang gobyerno ng Pilipinas. Di ho ba? Mga bossing, mas papabor pa ho yan. Sasabi, ay ang Pangulong Bongbong Marcos pala at ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay kumbaga tumutulong doon sa maliliit nating mga kababayan para kalabanin yung mga malalaking umabuso sa kanila. Di ba? Miss Suplada Yuri, watching from Hong Kong. Salamat po sa inyong super sticker. Akala ho nila, mga kababayan, kapag nagpakalat sila ng ganito na si Bongbong Marcos o gobyerno ng Pilipinas ang nasa likod ng pagtulong doon po sa mga biktima di umano nung EJK o yung pamilya na naglalakad po para makuha ang hustisya ng kanilang mga kaanak, akala ho nila, mga kababayan, masisira si Bongbong Marcos na ating presidente. Akala ho nila, magagalit ang mamamayang Pilipino. Baka isipin pa ng mga yan na naku, tingnan mo ang gobyerno ng Pilipinas, nakaalalay doon sa maliliit nating mga kababayan na kapos ang kanilang pera, wala silang pera para makapunta at maipaglaban yung hustisya ng kanilang mga kaanak. Aba, okay talaga itong gobyerno na to, no? Hindi porket mahirap ka, kakalimutan ka na. Tingnan nyo lang po yung kay Buloyski, mga kababayan. Superpower yun si Buloyski. Paano ko hindi masasabing superpower yun si Buloyski, pambansang nanay survivor? Biruin mo, kanya ang universe. Oh, tapos sino ba? Sino sa atin ang merong doorknob na diamante doon sa taas? Siya lang. Oh, talaga superpower. Hindi, in terms of kaperahan ho, mga kababayan, bilyonaryo yan si Buloyski. Oh. Aakalain niya ba na yung isang maliit na mamamayan na di umanong naabuso niya, makakapalag sa kanya? Hindi, di ba? Lahat ng pera gagamitin, bahala na. Basta ang importante hindi ako makulong. Pero ano ho, mga kababayan, dahil na-realize ng gobyerno, na-realize ng Department of Justice, naku, kailangan buksan ulit itong kaso ni Buloyski. Kasi mukhang sa home court nila ginanap at mukhang merong mga hindi maayos na na
nagawa dito kaya na-dismiss lang. O sige, buksan. O ayun ngayon ho, mga kababayan. Lumalaban at nagkaroon ng pag-asa si alias Amanda. O ganun din ho dito, mga bossing. Kung marinig ng mamamayang Pilipino, gobyerno ang gumagastos doon sa mga pamasahe ng mga nabiktima di umano ng EJK. Baka matuwa pa nga ho yang mga yan. Dahil nga siyempre mare-realize nila ang gobyerno antabay sa atin, ang gobyerno nakasuporta sa atin. Kaya hindi tayo dapat mangamba kung merong mga malalaking tao na aabuso sa atin. Pero nga, hindi nga din kasi daw, sabi ni Conti, hindi gobyerno ng Pilipinas ang gagastos sa witness. Mga DDS, minsan hindi na ho nila alam kung makakatulong sa kanila yung mga pinipake news nila eh. Hindi na ho nila alam kung mas lalong lulubog sila kapag sinabi nila yung mga fake news nila eh, no? Hindi gobyerno ng Pilipinas ang gagastos sa witness, no? Kundi ang ICC mula sa kanilang pondo. Napaka-istrikto ng ICC sa kwalifikasyon bilang witness at lalong mas istrikto sa kwalifikasyon kung ipapasok sa witness protection program kung saan maraming bawal o hindi sila mako-consider na bakasyonista. Kasi daw, kasi wala silang laya sa schedule at maraming limitasyon sa movement. Hindi rin sila mako-consider na freeloaders kasi ang kapalit nito ay kawalan ng kabuhayan, security threat at psychological trauma. Oo nga naman ho, mga kababayan. Pag sinabi, ganito, puro kayo libre. Hindi, wala naman din silang kabuhayan eh. Pagka inilipad sila o pagka dinala sila sa the Netherlands, hindi naman sila pwedeng magtrabaho doon. Hindi naman po permit nila para mag-work doon. Ang permit nila para doon lang sa ICC. No, wala ding income, mga kababayan. Di ba? Basta maging handa po sa trabaho dahil hindi sapat ang comment sa Facebook para maging basehan ng kaso. Sabi, kayo daw mga DDS, no? Maging handa po sa trabaho dahil hindi sapat ang comments, no, sa Facebook para maging basehan ng kaso. Maxi, shoutout sa iyo. Sabi ni Eddie, Gimbaw Libot, nakakaawa si Digong. Pabalikin na lang siya dito na lang ikulong sa West Philippine Sea. Mas nakakaawa naman do, sir. Wala siya kasama doon sa kalagitnaan ng dagat. Hindi meron. 'Di ba meron ng mga itinayo na mga gusali doon ang China? Oo nga no. Kaya lang magsasawa siya nakaka-Chinese do. Siguro marunong naman ho sila. Sa tagal na nilang nakakausap si Xi Jinping, 'di ba? Si Inday Sara Duterte nga magaling na mag-Chinese eh. 'Di ba? Uulitin ko mga boss chief mo sir. Sabi po ni Attorney Cristina Conti, walang katotohanan na ang gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para po doon sa mga kalaban ng dating Pangulong Duterte. Kaya kayo mga DDS, kung sakali na magpe-fake news kayo ulit, sisiguraduhin nyo naman na magbe-benefit kayo doon sa magiging fake news ninyo. Hindi yung kagaya niya, fake news no, gobyerno ni Marcos Jr. ang gagastos doon sa mga yun. Anak na tinapa, pag nalaman ng bayang Pilipino yan, sasabihin, okay pala ang gobyerno. Tutulungan ka pala ng gobyerno. Kapag kayong kulang ang iyong kaperahan, wala kang sapat na pera para maipaglaban mo ang hustisya mo. Lalo lang kayo nakawawa. Lalo lang sisikat si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo lang talagang tatangkilikin ng bayang Pilipinas si Bongbong Marcos. Mahina kayo eh. Gagawa na nga lang kayo ng fake news, sablay pa.